Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, yung pag-uusapan po natin. Ito, uminit din itong mga katagang salitang to eh. Time, honor, tradition. So, uminit yung salitang yan doon sa budget deliberation. Dahil sa may tradisyon na kapag ang presidente at ang vice presidente ay nag-request ng budget, inaaprubahan na kagad para sa kanilang parliamentary courtesy, hindi na kailangan busisiin pa yung budget na hinihingi nila. So, dahil sa ginawa ng mga mambabatas natin ngayon, binali nila yung tradisyon sa vice presidente. Pero sa presidente, hindi nila binali yung tradisyon na yan. So, naging mainit yung usapin na yan kasi lalong umingay yung usapin na yan kasi sinasabi ng mga mambabatas na to na hindi dapat daw ganun ang ginagawa sa vice presidente dahil daw ginastos yung confidential fund sa loob ng 11 days. So, kumbaga hindi nila mapagbibigyan yung tradisyon. Kaya nga 'di ba inopen yan ni Congressman Marcoleta na para saan pa yung parliamentary courtesy at yung tradisyon nila na ibinibigay sa dalawang highest official natin. So, ang ending, hindi nila pinagbigyan yung sa vice president pero ibinigay nila sa presidente. So, ngayon, umiingay uli yung itong honor time tradition na to sa Kongreso. So, pati pala ang budget ng Kongreso o ng mga mambabatas natin, hindi lang Kongreso, pati Senado, nakikinabang din pala sa time, honor, and tradition na to. So, hindi na binubusisi yung budget ng House of Representatives at ng Senado natin dahil sa tradition na ito. Na supposedly, yan yung iniingay nila kay BP Sara. So, hindi nila binigyan ng ganong klaseng pribilehiyo yung Office of the Vice President, pero tinatamasa rin pala ng House of Representatives at ng Senado. So, maliban pala sa presidente at vice presidente, na ngayon presidente na lang, yung dalawang kawani ng mga mambabatas natin, itong Kamara at yung Senado, nakikinabang din dito sa itong sa tradisyon na to. So ito yung pag-uusapan natin kasama si Ted Pilot. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong research ni Sir Ted Pilot at magkokomento tayo. Noong nakaraang linggo, naglabas po ng recorded interview si Vice President Sara Duterte. Kasama sa interview na ito ang kanyang pahayag tungkol sa pambansang budget. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Agad pong pinabuluanan ni Congressman Zaldico ang aligasyon ni VP Sara. Habang wala pa pong direktang inihahayag na panig tungkol dito ang Speaker ng Kamara. Doon makikita mo yung pagkakaiba ni VP Sara at kay Speaker Romualdez. Si VP Sara, pinangalanan niya, rekta. Saldico, Speaker Romualdez. Yung dalawang yan lang ang nagkocontrol ng budget ng Pilipinas. So, si Saldico, katapano, matapang pa eh. So, sumagot kagad kay VP Sara. Pinangalanan si VP Sara rin. Pero itong si Speaker Romualdez, parang kumbaga umiiwas pa kasi kumbaga ayaw niya makipagsabayan kay VP Sara.
So, naglabas siya ng kanyang privilege speech sa sa kamera. So, para hindi siya makasuhan, doon niya nilabas yung kanyang buwelta. Although hindi niya pinangalanan si BP Sara doon. Pero alam naman natin si BP Sara yung pinatutungkulan niya. Pero yun nga, hindi niya kayang pangalanan. Tapos ginamit niya pa yung Kongreso na doon siya magbibigay ng speech niya para at least protektado siya ng konstitusyon na hindi siya pwedeng makasuhan. If ever na madulas siya, na makapagbitaw siya ng hindi, sabi natin, mga pwedeng gamitin para masampahan siya ng kaso. So, doon siya nagbigay ng privilege speech niya para at least protektado siya. So, makikita nyo rito na hindi niya kayang makipagsabayan ni BP Sara or talagang sadya lang matalino rin kahit paano itong si Speaker Numbales. Kumbaga, kung hindi niya kayang sabayan si BP Sara ng harapan, dadaan siya sa backdoor. Sa ibang sabihin natin mag-U-turn siya or gagamit siya ng shortcut para at least doon niya babanatan si BP Sara. We beg to differ sa sinasabing ito ni VP Sara. Madam VP, we beg to disagree. Hindi po lamang 2 tao ang may kontrol sa pambansang budget. Kung meron mang impluwensya ang 2 ito, sila'y may mga katuwang para ito magtagumpay. At dito may punto si Sir Ted Filon. Tama nga naman na hindi naman magtatagumpay yan kung 2 lang yung umahawak talaga. So, totoo, malaki yung posibilidad na talagang may kundyabahan yan. So, siyempre, hindi naman antimano kikilos yung 2. Siguro, itong 2 to, kumukumpas lang. So, may mga, alam niyo, parang organization charts, di ba, ng organization chart na ikaw yung nasa taas, may mga downline ka, ay parang sa networking, di ba? So, ikaw yung nasa taas, may mga galamay ka sa baba na yung nakikilos para makuha mo yung pinaka-income. Tapos, bibiyayaan mo na lang, aambunan mo na lang itong mga nasa baba. So, parang ganun yun. So, ang kumukumpas, 2. So, may mga kasabwat siya. So, siguro, hindi naman siguro mali yung term doon ni BP Sara na 2 lang ang nagmamando ng budget. Baka siguro magandang terminolohiya siguro doon na itong 2 ito, yung pinakamalaking, sabihin natin, may pinakamalaking parte doon sa organization na kumukontrol sa budget ng gobyerno natin. Siguro yun yung pinakamagandang term doon. ito'y nangyayari din dulot ng tinaguriang time-honored tradition. So yan, umpisahan na natin dito sa time, honor, and tradition na ginagamit din ng mga mambabatas natin. Ito, mambabatas, Senate tsaka Congress to . Sa naging pagdinig po sa proposed 2025 national budget sa Senado, ito po'y kamakailan lamang, muli pong nagulat ang ilang senador kung bakit walang kaukulang pondo para sa kasalukuyang taon ang mga napaka-importante